Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong tumayo at patuloy pong kamayan po at kumustahin po natin ating mga kapatid sa mga oras to. So nagpapasalamat po tayo sa nagdaang linggo sa pag-iingat sa ating mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Tayo po manalangin. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Amen, Lord. Dakilang Diyos, mapagpalang umaga sa umagang ito, patuloy na itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, ang iyong makapangirang pangalan, Panginoon, ang kikilos sa aming mga buhay sa mga oras sa dakilang Diyos. Ang pag-iingat mo ay patuloy na gumabay sa aming Panginoon. Panginoon, patuloy na ihanda mo ang aming buhay, ang aming mga puso sa umagang ito at na patuloy kami sasamba at haharap sa inyong dakilang pangalan. Lord, malugod po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Pakasiya sa atin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan na hindi sinasadya kilang Diyos. Patuloy na pakalinisin mo kami sa oras na ito. Patuloy na kami karapat dapat na humarap sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, patuloy na ilagay mo sa aming puso ang kagalakan, Panginoon, na kami sasamba at patuloy na ikaw ay aming alayan ng papurit pagsamba sa umagang ito, Panginoon. At minsan, Panginoon, patuloy dalhin mo, Panginoon, yung mga anak dakilang Diyos sa lugar na ito para, Panginoon, maalala, Panginoon, na ikaw lamang aming pupurit, itataas sa araw na ito, Panginoon. Patuloy kang dakilain, sambahin ka, Panginoon, at tinataas ang iyong dakilang pangalan at patuloy na sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri at pagsamba, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sabi nga po sa Hebreo 13:15, lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan. Amen. Lahat tayo magpuri at magdima sa Diyos ang papuri noon, ngayon, at magpakailan. Palakapan po natin ating Panginoon. Yes, hallelujah! Hallelujah. Amen! Purihin po natin Panginoon. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Minsan pa. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri! Papuri! Dapat na purihin, sambahin. Luwalhatiin, dakilain, dakilain ang Panginoon natin. Hallelujah! 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 Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Minsan pa. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri! Papuri! Oh! Hindi aalay. Pasasalamat! Pasasalamat na walang tagumpay. Pagkat biniyayaan Ng kalikasan at tagumpay. Hallelujah! 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 Minsan pa sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri.
papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri. Walang ibang pupurihin, O Diyos, Ikaw lamang. Walang ibang pupurihin. Walang iba. Walang ibang pupurihin. Sabayin niyo po ako. Walang ibang pupurihin. 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 Walang iba. Walang ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang. Ikaw lang ang pupurihin. Minsan pa, ikaw lang. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Tanging ikaw. Tanging ikaw. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos Ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Oo, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Oo, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri. Oh, 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 oh. Sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Yes, purihin ka nga, Panginoon. Patuloy na dami natin ang presensya ng Panginoon sa mga oras na ito. Yes, worship. Purihin ka, dakilan. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. gayon pa man sa'kin, Nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubag. Minsan pa, kung mayroon lamang, kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubag. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y Ikaw ay sambahin. wagas
na pagsamba, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang Akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na Hindi napapagay sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa gaya ng dagat, panahon. gaya ng dagat na hindi Napapagay sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang gaya ng dagat minsan pa, Ojo. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsamba, iyong digin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa gaya ng dagat, O Diyos. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon. puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsambay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito Ay maghintay lamang sa walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Ngunit laman ng puso ko ay maghintay lamang sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay maghintay lamang sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Ngunit laman ng puso kong ito ay maghintay sa iyo. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon. Puso ko ay sa iyo magmamahal sa habang gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon. Puso ko ay sa iyo nagmamahal sa habang natatanging kayamanan
naway sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsinta. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Purihin ka, Panginoon, patuloy ka namin itinataas sa onesto. Kay sa iyong kadakilaan, kaulawatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. And magandang umaga po sa inyo lahat. And let's open our Bible in Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Okay po. And let's read.
For it is just like a man about to go on a journey, who called his own slaves and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey. The one who had received 5 talents immediately went and did business with them and earned 5 more talents. In the same way, the one who had received the 2 talents earned 2 more. But he who received the 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the masters of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have earned 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Also the one who had received the 2 talents came up and said, Master, you entrusted 2 talents to me. See, I have earned 2 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Now the one who had received the 1 talent also came up and said, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter seed. And I was afraid, so I went away and hid your talent in the ground. See, you still have what is yours. But his master answered and said to him, You worthless and lazy slave, did you know that I reap where I did not sow and gather where I did not scatter seed? Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. Therefore, take the talent away from him and give it to the one who has the 10 talents. For to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. And throw the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your word na binigay niyo sa amin sa talatang ito. And we just want to ask that you speak to each one of us today. Nawa po'y mangusap kayo sa bawat isa sa amin. Nawa po'y ang banal na Espiritu ay kumilos sa amin at convict kami, Father God, sa mga katotohanang malalaman namin sa inyong mga salita. Ito lang po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. At makakapo na po ang lahat. And, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang po munang sabihin na isa pong malaking pribilehiyo na maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita. At sa mga di po nakakaalam, ito po ang unang beses ko ng pagpapahayag ng salita dito sa CTTP Nagcarlan. And ayun po, gusto lang din po sabihin na marami po akong bagay na nagawa sa buhay ko na sabi kong hindi maganda. At kagaya niya lang din po ako na makasalanan na maraming nagawang mali. At nandito lang po ako para ibahagi yung kakayahan ko para matulungan kayo lumago at lalong makilala pa yung ating Panginoon. Okay po. So, let's start. Okay. So ayan, nasa ikalimang serye na po tayo sa ating series ng He's Coming Back Again, di ba po? And ngayon po, tayo ay nasa Parable of the Talents. And gusto ko lang pong basahin yung verse 45 sa Matthew chapter 24. Sabi po dito,
Who then is the faithful and wise slave whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Yan. Kung maaalala nyo po, ito po ay inipreach ni Pastor RJ nung last week, nung Matthew 24. And mapapansin po natin dito sa verse na to na nabanggit na, who then is faithful and wise servant, whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time. At nung mga nakaraang linggo po, natutunan natin yung mga detalye tungkol sa muling pagbalik ng ating Panginoon. At nalaman na po natin yung mga mahalagang detalye, di ba, na si Jesus, hindi man natin alam kung ano yung pinaka-exact ng time, kung siya ba ay pre-trib, or post-trib, o mid-trib. Basta alam natin, dadating siya. At alam din natin na sa pagdating niya ay magkakaroon ng paghuhukom. Di po ba? And ngayon po, kaya ako po nabanggit itong verse na to. And nabanggit po dyan yung who then is faithful and wise servant. I believe po yung mga sumunod na parable na binanggit dito ay kadugtong pa rin po nitong tanong na to ni Jesus. Na who then is faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time. Kung mapapansin nyo po, yung unang parable na tinuro sa atin last week ni Pastor Voltaire ay about sa pagiging wise in the parable of the 10 virgins. Yan. Doon po natutunan natin na yung pagdating po ng ating Panginoon ay pwedeng ma-delay o pwedeng dumating siya doon sa time na hindi natin ine-expect. Kaya dapat maging handa tayo lagi. Di po ba? At ngayon po, sa preaching na to, ay pag-uusapan naman po natin yung isa pang parable, which is the parable of talent, na pinag-uusapan naman ay tungkol sa pagiging faithful. Yun, ano bang ibig sabihin ng pagiging faithful? Ano bang itsura nun? Di ba po kanina, habang nakanta tayo, doon sa ating worship, di ba sabi, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay maghintay sa iyo. 'Di ba? Ano po bang ibig sabihin ng maghintay? 'Di ba? Kinakanta po natin 'yon. At anong itsura dapat ng ating paghihintay sa ating Panginoon? At sa message po na ito ay magkakaroon tayo ng 3 point. Ang una po ay yung slaves stewardship. And pangalawa po ay yung slave's response and slave's reward and punishment. Sa Tagalog, yung una ay yung mga pangangasiwa ng mga alipin. At yung pangalawa ay yung tugon ng mga alipin. At yung pangatlo, ang parusa at gantimpala sa mga alipin. So yan po, magsimula po tayo dun sa nating point. Yan, basahin ko lang po ulit yung verse 14 to 15. Matthew chapter 25, verse 14 to 15. For it is just like a man about to go on a journey who called his own slaves and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey. So baka po magtaka kayo kasi ang napili kong translation dito sa verse na to ay yung NASB or yung National American Standard Bible. Yan, slaves. Mapapansin natin na slaves yung ginamit kong term, while most translations sa English language, ang ginagamit po sa Bible na word ay servants. Di ba po kaya mas familiar tayo dun sa na marinig yung well done, good and faithful servant. Di po ba? Pero ngayon po, I just want to use this word na slave kasi meron po kasing gustong i-emphasize yung Bible sa atin tungkol dito sa salitang ito. At mapag-uusapan po natin ito ngayon. Yan, slaves. Today, when we hear the word slave, the first things that come into our minds are forced slavery, racial slavery, sex slave, blackmailing, and etc. So di ba po sa panahon natin yung salitang alipin, marami siyang negatibong konotasyon. Na kapag sinabi nating alipin, ang unang pumapasok sa isip natin yung mga alipin na pinipilit na magtrabaho, yung racial slavery na nangyari noon, 'di ba? Na mas laganap noon dati sa Amerika, na kumukuha sila, nagkikidnap sila ng mga tao sa ibang bansa at ginagawa nila yung alipin
o kaya yung mga sex slave, o kaya yung blackmailing, di ba? Yung halimbawa, kinukuha yung passport mo para gamitin to laban sa'yo para makontrol ka ng isang tao. Yun po yung mga naririnig natin. Marami pong negative connotations. Kaya gusto ko pong i-explain na bagamat hindi po maganda yung tingin natin ngayon sa sa slavery. Dati po sa panahon po nito na binabanggit ito, meron po kasing magandang image tayo na makikita sa slavery nung panahon ng Israel. At yun po, mapag-usapan po natin yun sa mga susunod na sasabihin ko. And alam din natin na na ang pagiging alipin, yung hindi pinaka-eksaktong paglalarawan ng ating katauhan kay Kristo. Kasi mababasa natin sa John 15:15 na sinabi ni Jesus, "No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing, but I have called you friends, because all things I have heard from my Father, I have made known to you." Di po ba? Na hindi na tayo alipin lang ni Jesus. Kasi ang alipin, dati, wala siyang relasyon sa kanyang amo. Hindi alam nung alipin kung ano yung ginagawa nung kanyang amo. Pero, sinabi ni Jesus nga dito na hindi niya na tayo tinatawag na alipin, kundi mga kaibigan. Dahil pinapaalam niya lahat ng alam niya. Sinasabi sa atin niya lahat ng sekreto niya. At makikita din natin sa Hebrews chapter 2 verse 11, "For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers." Di po ba? Isa pa yun sa isang katauhan natin bilang mga Kristiyano. Tayo ay kapatid ni Jesus. Di po ba? Hindi lang tayo basta alipin. At makikita rin po natin sa John chapter 1 verse 12 at Galatians chapter 4 verse 7, "But as many has received him, to them he gave them the right to become children of God, to those who believe in his name." Di ba? Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Di ba po? At kung anak nga, sabi nga sa Galatians chapter 4 verse 7, "Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God." Di ba po? So ito po yung point, di ba? Napakaraming talata sa Biblia na mas eksakto na magsasabi ng ating katauhan kay Kristo. Na hindi lang tayo alipin, kundi tayo ay kaibigan, tayo ay kapatid ni Jesus, at tayo'y mga anak ng Diyos. Yun po. Pero, sa message po na ito, kaya po slaves yung ginamit ko para makita niyo po natin yung mga dahilan kung bakit yun yung ginagamit ng mga apostle noon na paglalarawan ng katauhan nila kay Kristo. And actually po, kung titingnan natin yung original text sa Hebrew, nitong verse na ito, yung pong ginamit na word dun sa salitang slave ay doulos. Which is, kung itatranslate natin sa English language, ay talagang slave talaga yung meaning, hindi servant. Okay po. At marami pong sa Bible, marami pong word na doulos na translate as servant. Siguro po, hindi po ako sure kung bakit, pero sa tingin ko lang po, dahil sinusugar quote nila yung word na slave. Kasi sa Amerika, maraming negative connotations nga yung word na slave. Kaya siguro ang ginamit na lang nila ay yung salitang servant. Okay po. And makikita rin natin sa Bible, sa Romans chapter 6 verse 22, "But now that you have been set free from sin and have become slaves of God." Diba po? Ginagamit po yung yung salitang slaves, yung pagiging slave natin kay God, in contrast sa pagiging slave natin ng sin. Nung pinalaya tayo sa kasalanan, nung tayo sumampalataya kay Jesus, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon, tayo ay pinalaya na sa pagiging alipin sa kasalanan at tayo naging alipin na ng Diyos. Di ba po? And makikita rin natin sa 1 Corinthians chapter 7 verse 22, "For the one who was called in the Lord as a slave is the Lord's freed person. Likewise, the one who was called as free is Christ's slave." Di ba po? And sa 1 Corinthians chapter 7 verse 23,
chapter 7, verse 23, you were bought for a price, do not become slaves of people. And sa Ephesians chapter 6, verse 6, makikita rin natin, not by way of eye service as people pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Okay po. Ito po yung mga maoobserbahan natin kapag nagbabasa tayo ng Bible na tayong mga Christian, lagi tayong kinukumpara sa alipin. Ang sinasabing katauhan natin kay Kristo ay tayo yung mga alipin ni Kristo. At dito po makikita natin na dito sa mga verses na binanggit ko na ginagamit yung slaves of Christ in contrast sa pagiging slaves of people, sa pagiging alipin ng mga tao. Di ba po? At meron pa po, kahit yung mga kapatid po mismo ni Jesus, nung nagpakilala sila, hindi po nila ginamit yung pagiging kapatid ni Jesus bilang pagpapakilala. Ang ginamit pa nga nilang term ay slaves of Jesus Christ. Mababasa natin sa Jude chapter 1 verse 1. Di ba po si Jude yung isang kapatid ni Kristo? Though hindi siya yung literal na talaga sa dugo kasi si Jesus ay pinanganak kay Mary na virgin. So sabi po dito, this letter is from Jude, a slave of Jesus Christ and a brother of James. I am writing to you all who have been called by God the Father, who loves you and keeps you safe in the care of Jesus Christ. Diba po? At makikita rin natin sa James chapter 1 verse 1, ito pang isang kapatid ni Jesus, ang sinabi niya, nagpakilala siya bilang, this letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I am writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad. Greetings. Diba po? Merong something tayong makikita dito kung bakit paulit-ulit na ginagamit yung salitang alipin bilang pagpapakita o paglalarawan ng ating katauhan kay Christ. At yun po yung gusto ko rin yung makita. Gusto ko pong makita nyo yung kagandahan, yung beauty nung salitang slave dati. Yung picture na pinapakita nun dati. At meron yung kinalaman sa pagiging Kristiyano natin. Yan. Ngayon, tingnan po natin, paano po ba nagiging isang alipin o slave ang isang tao sa panahon ng Israel noong time na yon? So, sabi po dito nakita ko sa American Bible Society, the word in the New Testament usually translated as servant actually means slave and referred to someone who was owned and controlled by someone else. Not just a servant hired to do a certain job. Some slaves performed menial household tasks. Others, called stewards, supervised the work of lesser servants or managed the master's finances. In the time of Jesus, some people were slaves because they were born to a slave parents. Others were captured in a war and were forced to become slaves. Some people actually sold themselves as slaves because they could have a higher standard of life as a slave than if they had to keep struggling to find housing or food on their own. Di po, nakikita nyo na po. So sabi dito na yung iba daw po mga tao kaya sila nagiging alipin ay dahil pinanganak sila sa isang alipin na magulang. At yung iba po kaya sila nagiging alipin ay dahil nasakop yung kanilang bansa, nawala yung kanilang mga ari-arian, and ang pinakang huling resort nila para mapatuloy yung kanilang pamumuhay ay yung pagpepresenta ng sarili nila as slaves. And some people, yung mga Hebrew, siguro dahil sa mga dati kasi nangyayari yung mga sakuna o kaya ay mga plagues nung panahon nila, and anong nangyari, nagkakaroon ng taghirap at salot. Kaya anong nangyari, yung mga taong naging bankrupt, yung mga nawalan ng pera, binebenta na lang nila yung kanilang sarili bilang alipin. Kasi nga, sabi, some people, sabi nga dito, magkakaroon sila ng higher standard of life as a slave than if they had to keep struggling to find a housing or food on their own. Mas magkakaroon pa sila ng maayos na pamumuhay kung ibibigay na lang nila yung kanilang sarili as alipin, kaysa maghanap sila, magpakahirap sila
na maghanap ng sariling paraan para magkaroon ng bahay o magkaroon ng pagkain. Okay po, at mamaya po, mas makikita pa natin yung kahalagahan nito. Yan. So ngayon, tingnan naman po natin yung word na talents. Diyan nabanggit po yung word na talents. So basahin ko po ulit yung sinabi dito. Sa verse 15, sinabi po, to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his ability, then he went away. So ito pong word na talent na ginamit dito ay hindi po yung talent na alam po natin ngayon. Yung talent na skill or ability. Hindi yung kakayahan. Ang talent po na tinutukoy dito sa Bible ay isang unit of weight na nag-i-equal sa 35 kilograms. Na ginagamit itong unit of weight na to ay kadalasang ginagamit sa pagtitimbang ng mga pera. Okay po. Unit of monetary reckoning. At ang kahalagahan niya nung panahon na yun ay 6,000 drachmas, na ang equivalent ay 20 years wages for a laborer. Na ang approximate niya, na ang katumbas niya ngayon sa panahon natin ay $600,000 US. Ganun po kalaki yung talent. Yung isang talent pa lang po yun. Yung isang talent. O kung i-compute pa natin, di ba, yung $600,000 sa Philippine peso. Nasa 34 million po siya, di ba, kung i-compute natin. Ganun kalaki yung pera. At siguro baka po magtaka kayo, bakit binibigyan ng ganito kalaking pera yung mga alipin nung panahon na ito? Di ba po, bakit? Kaya anong dahilan? Yun, nabanggit ko nga po kanina, na nagkakaroon ng slave dati dahil sa mga pananakop ng bansa o kaya dahil sa mga salot na nangyayari. So anong nangyayari? Yung mga taong skilled, yung mga taong mayayaman siguro, kahit ano sila, meron silang mga mataas yung napag-aralan nila, magagaling sila sa mga kanilang ginagawa sa kanilang mga trabaho. Pag nawalan sila ng pera, ang pinakang resort pa rin nila ay maging alipin. Kaya anong nangyayari? Yung mga tao na skilled, yung mga tao na edukado, noong time nitong panahon na to, sila'y binibigyan ng mga matataas na ng malalaking pera, na matataas na pangangasiwa, para pangasiwaan ito, para gamitin ito, para palaguin ito. Ganun po yung ginagawa dati sa mga alipin. And actually po, kaya po maganda rin yung slavery dati sa panahon nila. Si God po kasi sa Old Testament, nagbigay siya ng mga commandments tungkol sa slavery para i-regulate yung slavery. Kung maalala niyo po dati, yung mga Israelites, galing po sila sa Egypt. Di po ba? And sa Egypt, sila ay mga alipin. At nakaranas sila doon ng mga hindi magagandang karanasan sa pagiging alipin, na sila ay hinahagupit. At dahil at ngayon naman, nung sila ay nakaalis na sila sa Egypt, hindi naman inalis ni God yung slavery, pero ang ginawa niya, niregulate niya lang ito. Okay, at nagbigay siya ng mga commands para maging maayos yung slavery, hindi siya maging pangit. Nagbigay siya ng mga commands sa Bible na makikita natin sa Exodus, Leviticus, na actually meron silang command na after 6 years, pwedeng palayain yung mga alipin. Hindi lang pwede, pinapalaya talaga yung mga alipin at meron silang choice kung sila'y mag-i-stay doon sa kanilang mga amo o hindi. At hindi lang po yun, sila ay bawal, hindi kagaya ng mga alipin na nasa katabing bansa nila, hindi sila pwedeng itrato na parang alipin na sinasaktan o pinaparusahan. Ganun po ang nakalagay sa Old Testament. And sila ay binigyan rin ng nararapat din na magkaroon ng maayos na tirahan at nakakain sa araw-araw. Ganun po yung mga slaves dati. At kung may kukumpara nyo, kung titingnan po natin yung ating katauhan kay Kristo, di po parang kagaya tayo ng mga slaves before. Na tayo, in a spiritual sense, tayo ay nagkaroon ng spiritual poverty. At dahil doon, dahil sa kasalanan, tayo ay nararapat na parusahan.
Pero si Jesus, anong ginawa niya? Binili niya tayo ng kanya sariling dugo para tayo ay maligtas do sa pagiging alipin ng kasalanan at tayo ay magkaroon ng bagong buhay sa Kanya. Diba po? Nakikita niyo na po na tayo, mga Kristiyano, ay parang kagaya ng mga alipin noong panahon na yun. Yan, let's move on. Ngayon, ano namang nire-represent nitong mga talents na ito? So itong mga talents ay nire-represent nito yung lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon Diyos. Yung ating possessions, yung ating authority or responsibility, yung ating intellectual property. Yung possessions natin, halimbawa yung ating mga pera, bahay at kagamitan. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay na ito upang patuloy na gamitin sa pagpapalawak ng kanyang kaharian, para gamitin sa pagpapahayag ng kanyang kalooban, pagpapahayag ng salita niya sa maraming tao. At authority, tayong lahat, di ba, meron tayong authority or responsibility. Wala kahit isa sa atin na makakapagsabi na wala tayong authority or responsibilidad. Di ba, kung ikaw man ay isang leader ka sa ministry, o kaya isa kang magulang, isa kang tatay o nanay, meron kang otoridad. At tayong lahat ay sa mga sa mga kabataan or sa mga anak, tayong lahat ay meron din tayong responsibilidad, di ba? Yung ating mga trabaho sa bahay, yung ating mga course, yung ating school, o kaya sa mga nagtatrabaho na yung ating work, o yung pagiging discipler or disciplee. Ito yung nire-represent ng talent. And pwede rin siya sa intellectual property natin, di ba tayong lahat pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng knowledge. Lahat ng knowledge na meron tayo ay galing sa Kanya. Lahat ng kaalaman natin. Yung mga helpful knowledge na makakatulong sa atin sa buhay. And the message of the gospel itself. Diba mostly nga, kung titingnan natin sa Bible, napakaraming verses sa Bible na nag-i-speak about God entrusting the gospel, the message of reconciliation to us. Mas marami kang makikita sa Bible na kapag sinearch mo yung word na entrusted, lagi siyang patungkol sa message of the gospel. Laging tungkol sa gospel yung tinutukoy. Dito makikita natin yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, sa Galatians chapter 2 verse 7, and sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, and sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. And sabi pa nga po doon, binigyan tayo ni God pinagkatiwalaan tayo ni God ng ating authority, ng ating possessions, ng ating knowledge, each according sa ating mga ability. At itong mga ability na ito, re-represent natin to sa ating mga abilities or skills na meron tayo. Diba? Tayong lahat, kahit nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba meron tayong mga skills or mga kakayahan na ability na nagagawa natin, nagagamit natin sa ating mga trabaho o kaya nagagamit natin sa ating school, di ba, sa mga estudyante. And nung naging Christian naman tayo, binigyan tayo ni God ng spiritual gifts. Di ba? So tayo ay binigyan ni God. So ayun po, ang unang point, tayong lahat ay merong pinagkatiwalaan ni God ng mga responsibilidad, ng authority, at ng knowledge, na each according to our ability. And sana po meron din po tayong matututunan pa dito na pwedeng maging encouragement para sa atin. Na tayo, we may not have the same ability or spiritual gifts na meron yung iba, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo kailangan. Si God, nakikita niya tayo at nauunawaan niya yung ating mga kakayahan at yung ating mga limitasyon. And hindi niya nire-require na magkaroon tayo ng performance na kagaya nung sa iba. Na kagaya nung abilidad na meron ng iba. Di po ba? And kung ganun nga, kung si God, tinitingnan tayo hindi dun sa ating, kung si God, hindi tayo nire-require dun sa ability na meron yung iba. Di ba? Sino tayo para tingnan yung iba dun? Sino tayo para maging malupit doon sa mga iba na hindi ginagawa yung mga tungkulin
na meron tayo. Okay po? And ngayon po, dumako naman po tayo doon sa pangalawang part, which is yung slaves' response o yung naging tugon ng mga slaves. Yan, basahin ko po muna. Sabi po dito, the one who had received the 5 talents immediately went and did business with them and earned 5 more talents. In the same way, the one who had received the 2 talents earned 2 more. But he who received the 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. So, tingnan po muna natin yung naobserbahan natin dito sa dalawa. Dito po sa dun sa unang dalawang slave na binigyan ng 5 and 2 talents, anong ginawa nila? They immediately went and did business with them. Kasi yun naman talaga yung dapat nilang gawin eh. Alam naman po nila yun ng mga alipin before. It is a common knowledge na before na kapag binigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng amo mo, na gamitin ito na para sa business at palakihin pa, paramihin pa. At yun po yung ginawa ng dalawa. They immediately went and did business with them. And yung isa naman, anong ginawa ng isa na nakakuha ng 1 talent? Ang ginawa niya, naghukay siya ng ng hole sa ground at tinago niya yung pera na binigay sa kanya ng amo. Di ba? Dun sa unang dalawang servant, meron tayong ma-observe doon sa kanilang ginawa. Kung mapapansin nyo, ang unang ginawa ang sinabi dyan, they immediately went and did business with them. Diba sa tuwing napapakinggan natin yung salitang immediately, diba lagi natin yun nire-relate sa pagiging excited or sa pagiging pagkakaroon ng joy. Diba po? And yun namang yung isa, kung yung isa titingnan natin, nag-effort din naman siya, pero itinago niya lang yung sa pagtatago lang nung talent na binigay sa kanya ng kanyang amo. Di po ba? And we can observe here that there's a hint of excitement in the first 2 slaves. Both of them worked immediately and doubled the amount of what they received, but the other one also exerted effort, but only to hide the money he received from his master. At first glance, we can say na wala namang mali siguro doon sa ginawa ng isang alipin. Kasi sinusubukan lang ng alipin na mag-play safe. Ayaw niya lang siguro na mapagalitan siya ng amo niya. Kaya itinago niya na lang yung pera na binigay sa kanya ng kanyang amo. Di ba? Ngayon, tingnan natin kung anong nire-represent nitong dalawang klase ng slave na to. Yung first 2 slave, nire-represent nun yung mga Kristiyano na excited na mag-serve sa Lord. To them, yung paglilingkod, yung mga kautusan ng Diyos, ay isang opportunity para makita yung pagmamahal nila sa kanilang master. And they are also the one who find joy in the work of the Lord, willing to grow and multiply everything that is entrusted to them. Ganun po yung unang klase ng slave, na after nila makuha yung pinagkatiwala sa kanila, they were filled with joy. Kasi ito po yung nakita nila bilang isang opportunity para ipakita sa master nila yung kanilang pasasalamat sa pagtanggap sa kanila, sa pagbili sa kanila. And yung isa naman pong slave, nire-represent nito yung mga Christians na passive in the work of the Lord. They see the Lord's task as a burden. They are not willing to use God's possession to grow or increase the things that is entrusted to them by the Lord. Di po, itong isang slave, ang nire-representa nito, yung mga Kristiyano na walang ginagawa. Yung mga Kristiyano na maybe nalagay sila sa authority or maybe nabigyan sila ng responsibilidad, pero wala silang ginagawa para mapalago ito at para mapalawak yung kaharian ng Diyos. At hindi pa ito, maybe, sila, ginagampanan nga nila yung mga responsibilidad nila, pero ito, isa siyang burden para sa kanila. And they are not willing to grow it. Hindi sila willing na palaguin itong mga bagay na pinagkatiwala sa kanila. Hindi sila willing na pagbutihin
yung kanilang mga responsibilidad, authority na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At hindi lang yun. Tayong lahat, di ba, nabanggit ko nga po kanina, pinagkatiwalaan tayo ng mensahe ng gospel o yung message of reconciliation. And let us ask ourselves, tayo po ba, ano pong ginagawa natin, tayo mga Kristiyano, sa mga bagay na ito na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Alam po natin yung nakilala natin si Jesus, nalaman natin yung daan kung paano maliligtas yung mga tao. And kamusta na tayo ngayon? Diba, sa paggampan ng ating mga gampanin. And kung maaalala nyo, nung nakaraang serye natin sa The Grace of Giving, natutunan natin na tayong lahat, binigyan tayo ng iba't ibang gifts. Yung iba sa speaking, yung iba sa serving. And how are we using those gifts? Diba, sa patuloy na paggampan ng gampanin ni Lord. Sa patuloy na pagpapalawak ng kaharian niya, at sa patuloy na pagmumultiply ng kanyang possessions. Diba? O kanyang mga anak mismo. And ngayon naman po, dito na tayo sa last part ng ating message, which is slaves, reward, and punishment. So ayan na po, di ba nga po nasa message tayo, nasa series tayo ngayon ng He's Coming Back Again. Alam natin na si Jesus ay dadating muli. And ngayon po gusto ko pong i-imagine nyo na si Jesus, nandyan na siya, dumating na siya, and dumating siya para husgahan tayong lahat. Paano kaya yung magiging natin? Yung magiging, paano natin ihaharap yung ating sarili sa Kanya? At dito po ngayon, tingnan po natin yung dalawang slaves. Nagsimula po ito sa verse 19. Mababasa natin doon, now after a long time, the masters of those slaves came and settled accounts with them. Ayan, so ito na yung judgment. Nandito na tayo sa part ng judgment. And tingnan po muna natin kung paano ini-present nung tatlong slave yung kanilang sarili do sa kanilang master. Di ba nga po yung first and second slave, natutunan natin na parehas sila na naging response. Di ba parehas silang ginamit yung pinagkatiwala sa kanila at parehas nilang na-double yung amount ng talent na nakuha nila. And yung isa namang slave, itinago. Di ba? Itinago niya yung pinagkatiwala sa kanyang pera ng kanyang amo. Yan, tingnan po natin yung dalawa, yung first two. Paano sila nag-respond? The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have 5 more talents. Also the one who had received the 2 talents came up and said, Master, you entrusted 2 talents to me. See, I have earned 2 more talents. Di ba po? Kung mapapansin nyo, tayo ba? Kung haharapin natin si Jesus ngayon, kung siya'y dumating na, paano natin siya haharapin? Haharapin po ba natin siya nakagaya nitong unang dalawang slave na may confidence, na may joy? Kasi may kumpiyansa sila na ginamit nila yung mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos para palawakin ito, para i-grow ito. Yung mga taong pinagkatiwala sa kanila ng Diyos, yung mga disciple nila, alam nila, sure sila na hindi nila sinayang yung oras. Bigay sila ng time dito sa mga taong ito para lumago sila. At yung mga possessions, yung mga kagamitan na meron sila, yung kayamanan nila, yung pera nila, sure sila na ginamit nila ito para sa pagpapalago ng kaharian niya. Diba? Tayo po ba? Ganito po ba yung magiging magiging behavior natin kapag nakita natin si Jesus? Yan, makikita po natin yung naging response, yung naging reward do sa dalawang slave, sa unang dalawang slave. Ang sabi ni Jesus, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Dito po, meron kayong mapapansin na
weird na sinabi ni Jesus. Sinabi niya, you were faithful with a few things. Kung mapag-aaralan na, kung babalikan natin yung kanina, di ba nalaman nga po natin na yung talent, ang equivalent niya ay nasa milyon-milyong pera. Di ba? At yung bigat niya, napakabigat. So this tells us something about our work here, dito sa lupang ito. Na tayo, kung nakikita natin yung mga bagay na to, yung mga ginagawa natin na mabibigat or malalaki na, kayo kasi meron pang mas malaking bagay na ipapakita sa atin ang Diyos. Meron pang mga mas malalaking bagay na ipapagawa sa atin ang Diyos kapag dumating na siya dito at ginawa niya na yung new heaven and earth. Okay po? At doon sa new heaven and earth na yun, hindi siya, mas malaki siya at mas mabigat yung mga gawain, hindi siya magiging mahirap para sa atin. Kasi wala nang sin doon sa time na yun, di ba? Wala nang sin at tayong lahat, nagsiserve na tayo lahat na may joy. Nakikita na natin si God kung sino siya kung sino talaga siya, and tayo ay masaya na naglilingkod sa Kanya. And naman, tingnan natin kung paano hinarap ng isang alipin, yung kanyang amo nung dumating ito. Sabi dito, now the one who had received the 1 talent also came up and said, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you did not scatter seed. And I was afraid. So I went away and hid your talent in the ground. And see, you still have what is yours. Tayo po ba, ganito po ba yung tingin natin sa ating Diyos? Do we see Him as a hard man, reaping where He did not sow, and gathering where He did not scatter seed? Kamusta tayo dun sa pagtingin natin sa Diyos? Di ba po? Ito po yung dahilan kung bakit itong isang slave na to, hindi siya nag-work. Kung bakit itinago niya lang yung kanyang amo. Bakit pa ako magtatrabaho? Hindi naman mapupunta sa akin yung wala naman ako lahat naman ng pagtatrabahuhan ko, hindi ako makakuha. Yung master ko, hindi ako makakuha. Tayo po ba? Kamusta yung puso natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Nahihirapan ba tayong gumampan ng mga gawain ng Diyos dahil nakikita natin na, hindi naman ako sisikat dito. Hindi naman ako mag-glorify dito, kundi si Jesus. Ganun po ba natin tingnan yung ating Diyos? O kaya naman, kagaya nitong slave na to, marami din tayong excuses. Kristiyano naman ako. Di ba? Alam natin na tayo saved by faith. We are not saved by works. Pero ang katotohanan, kung paano natin malalaman kung meron tayong tunay na faith, kung paano tayo nag-behave, kung paano natin ginamit yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos para sa paglawak ng kanyang kaharian. Okay po. And ano sinabi sa kanya ng kanyang master? You worthless and lazy slave. Did you know that I reap where I did not sow and gather where I did not scatter seed? Then you ought to have put my money in the bank and on my arrival I would have received my money back with interest. Therefore, take the talent away from him and give it to the one who has 10 talents. Di ba po, itong slave na to, alam niya na naman daw po na hindi kinukuha ng master niya yung hindi niya itinanim at ginagather niya yung hindi niya pinaghirapan. Pero itong master na to, nagpapakita rin siya ng rebellion. Itong slave na to, nagpakita rin siya ng rebellion kasi pwede na niya imbis na itago niya na lang yung pera, pwede na niya ibigay na lang to doon sa tao na mas makakapagpalawak pa nito. Pero hindi, sinarili niya pa rin at hindi niya to binigay. Diba? So, nakaka-relate po ba tayo dito? Meron po ba sa atin nakaka-relate dito na meron tayong pinagkatiwala sa atin ng Diyos, pero hindi natin
ginagamit or wala tayong ginagawa para dito. At tayo, nagiging sakim pa tayo na hindi ibigay ito. Ito mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa iba para palaguin ng iba. Di ba? And sinabi pa dito, for to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away, and throw the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Di ba po, ang pinatutungkulan dito ay hell or impyerno. Ito po yung nakakalungkot na sa mga Kristiyano na hindi nag-work, sa mga taong hindi ginamit o hindi ginamit yung mga pinagkatiwala sa kanila ng Diyos, ang pupuntahan rin nila ay hell. Okay po, hindi tayo saved by works, pero i-judge ni God yung faith natin based do sa ating works. Titingnan ni God kung meron tayong tunay na faith base sa ating mga works. Okay po. And ito po ang nakakalungkot nga, na kung tayo hindi natin nga ginawa yun, ginampanan yung ating mga tungkulin sa Diyos, wala tayong pinagkaiba doon sa mga taong nag-reject sa Kanya. Okay po? And in conclusion, if your encounter with God's only begotten Son didn't make an impact in the way you view God, you're just the same as the one who rejected Him. And you will get the same punishment that they deserve. The punishment that is reserved for those who deny the grace of God. Ito po ang gusto kong, ito pong ibig sabihin ko dyan. Kung tayo po, walang naging epekto sa atin yung pagkilala natin kay Jesus. Nung nalaman natin na si Jesus namatay para bayaran yung ating kasalanan, hindi tayo naging, hindi tayo na-compel nun para maglingkod sa Kanya, para ibigay sa Kanya yung nararapat sa Kanya, wala tayong pinagkaiba doon sa mga taong nag-reject doon sa Kanyang grace. Wala tayong pinagkaiba doon sa mga taong nag-reject ng gospel. Okay po? And there's no point in calling Him Lord if you're not obeying His commands. Di ba po, para saan pa yung pagtawag natin kay Jesus as Lord kung hindi naman po natin siya sinusunod? Ang totoong slave ni Kristo ay yung mga taong filled ng joy sa mga promises at blessings at privileges na nakuha nila sa pagiging slave ni God. At yung mga bagay na yun, yung nagko-compel sa kanila sa pag-serve sa kanilang mabuting master. Okay po. And lastly, ito pa. We may have experienced the blessings and provisions of being a Christian. It may also be true that God has answered many of our prayers, but that is not an indication of God's favor upon us. In the end, our obedience to Him and the heart we have in serving Him is what will dictate if we have a true relationship with Him or not. Okay po? So, hindi po yung dahil na-enjoy natin yung fellowship natin sa brothers. Yun po yung naalala ko, meron akong nakausap nung Asin Sports Fest. Tinanong ko kung bakit siya nasimba kung bakit siya naging Christian o bakit siya nasimba doon sa church nila. Yan sabi niya, masaya Marami akong kaibigan, maraming kumakausap sa akin. Pero tinanong ko sa kanya kung familiar ka na ba dun sa gospel? Tapos nabanggit niya sa akin, sabi niya hindi pa daw. Tapos in-explain ko sa kanya kung ano yun. Tapos yung pala, familiar naman pala siya. Alam niya na yung si Jesus Christ na matay para sa kanya. Yung tinanong ko siya kung tinanggap niya na ba si Jesus. At sabi niya, meron pa rin daw siyang duda. Meron pa rin daw siyang doubt sa sarili niya. Di ba po? So, yun po yung nakakalungkot. Di ba? Marahil, nandito tayo sa church, sumasama tayo sa mga gawain, 'di ba? Sumasama tayo sa mga cell group meetings, nakikinaban tayo dun sa joy ng pagkakaroon ng fellowship, sa mga kainan, 'di ba po, na ginagawa natin sa cell meetings. Pero hindi po yun yung indication na anak na tayo ng Diyos. Hindi po yun yung indication na save tayo. Kasi yung mga tunay
na nakakilala kay Jesus, yung mga tunay na nakita yung pag-ibig ng Diyos, sila yung mga taong punong-puno ng joy sa paglilingkod. Sila yung mga tao na nakikita yung paglilingkod as an opportunity para papurihan yung kanilang master, para paglingkuran, para pasalamatan yung kanilang master sa pagbili sa kanila, sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya tayo po, tayong mga Kristiyano, let's examine ourselves. Let's examine the way we live our lives as those who call ourselves Christians. Let this be a warning to us all to see if we have truly known the God who gave His only begotten Son to save us from the sin of slavery. And may we all have the heart of a slave who has found grace in the sight of a very good master. Okay po. So tayong lahat ay naging alipin ng Diyos. Pero, kamusta na tayo? Kamusta yung pagkakaalipin natin sa Diyos? Tinitingnan ba natin yung mga gawain niya as a burden? Or tayo kagaya ba nung unang dalawang alipin na masayang naglilingkod, na tinitingnan yung mga gawain as an opportunity na napasalamatan siya, na ipakita yung yung joy niya dun sa kabutihan ng master niya. And ito po yung ating questions to ponder. How are we doing in the authority or responsibilities given to us by God? And number 2, are we faithfully using our talents, skills, or gifts in growing the kingdom of God, both in quality and in quantity? And number 3, is our view of who God is leading us to obedience? Yun lamang po, and thank you. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe. Parang pinapakinggan ko talagang napakasarap isipin na we are slaves of slave of sin. Balitan natin na slave of sin at saka sin. So, nasan ba tayo dun sa dalawa? Pero I believe we are all slaves of Christ, Son, si Jesus Christ po yun. Thank you, Carlos, sa napakagandang mensahe ng Diyos. Tayo po I believe we challenge all. At ngayong umaga po ay nasa bahagi po tayo ng Holy Communion or banal na hapunan. At ang ating pong text ay sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 32. Pero before that, gusto kong basahin itong patungkol po sa Panginoon. Sinasabi po ni Pablo dun sa chapter 1 verse ng Korinto. Dun sa chapter 1 verse 18, sabi ganito, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Napakagandang paalala po ni Pablo na ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang paalala po ngayong umaga. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim ng pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito dun sa 1 Corinthians 11:26. Mostly, sa atin po ay ayaw po natin maalala po yung kamatayan ng ating mga mahal sa buhay na yumao, di ba? How they died. Pero si Kristo, sinasabi niya po dito, babasahin po natin, sabi niya, we have to remember how He died, kung paano po yung kanyang death. Bakit kaya? Alam niyo po, everything that we have, parang yung mensahe, as a Christians, ay nandun po sa death ni Christ. Without the death of Christ, wala pong saysay yung ating ginagawa. Without the death and resurrection of Christ. So, napakagandang isipin, mag-throwback po tayo. Look
we should look back kung ano po yung ginawa ni Kristo po sa atin, di ba? Alalahanin po natin. Sabi ni Kristo, alalahanin natin ang kanyang kamatayan. Before pa na siya po ay mag-suffer doon sa kanyang haharapin, alam po niya, pero sabi niya, we need to look back yung pong ginawa ni Kristo. Pangalawa po ay, yung ating, doon sa 26, sabi doon ay, muli siyang paparito. Doon sa ating series din po. So we have to look ahead, yung future. Tignan po natin yung mensahe ng Diyos. End times, dumating si Kristo hanggang ngayon. That is end times, ibig sabihin, napakahalaga yung ating pinag-aaralang series, pero ito yung kamatayan ng Panginoon ay napakahalaga para po sa atin lahat. So yung pong future, He is our blessed hope. Our living hope si Christ. Wala nang iba pa. And then pangatlo, dun sa, basahin ko po dito sa mga ibang talata, si Pablo po ay maaaring pinaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Dun sa verse 26 pababa, ang sabi doon ay kailangan po natin siya sa atin ang ating mga sarili bago po tayo magipagpartake dito po sa ating gagawin. So we need to look within ourselves, our hearts. Nasaan ba tayo ngayon? Parang yung challenge kanina, nasaan ba tayo ngayon? So napakahalaga yung kamatayan ni Kristo at kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil doon po ay nakapaloob po yung gospel. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, ito ang pinakamahalagang turo na aking tinanggap. Sabi niya, si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay. It's all about the gospel of Christ. So sa umagang ito ay inihiling ko po doon sa mga naka-assign na pwede po nating habang, sige mag-pray muna tayo siguro with short prayer, no? So, bago po tayo mag-partake, ay sasatin po natin yung ating mga sarili sa umagang ito. Napakahalaga yung, ito po ay banal na gawain at yung communion with the Lord Jesus Christ. So let us pray. Pag-pray po natin yung mga sangkap. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa amin pong muling sama-sama pong pag-participate dito po sa inyong sinabi po sa amin na alalahanin po namin ang iyong ginawa sa amin. Ang iyong katawan na nabugbog sa krus ng Kalbaryo, ang iyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo upang kami po, O Diyos, ay hindi malihis, kundi kami po ay nasa tamang pakikipag-ugnay sa iyo. It's all about the Lord Jesus Christ na kami po ay iyong tunay na pinalaya. Salamat po at habang kami po ay narito po, O Diyos, patuloy niyo pong kaugnayin ng bawat isa. Na bakita po namin yung kahalagahan kung bakit po namin gagawin ito. Sa iyo ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanal at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko,
Salamat sa sukdulang biyaya mo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo po rin kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan. Lord, sa umagang ito, salamat po sa amin pong gagawin. Ikaw po ang maparangal na manuwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay nagkanulo. Ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso yun. At sinabi, ito ang aking katawan at inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sige, kainan po natin. Bless you. Okay, let us pray. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagkabuhay. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Matapos maghapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling kanyang pagparito. Tanggapin po natin ang lahat ng simbolo ng dugo ni Kristo. Praise God. Thank you, Lord. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanal at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig niya, mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo.
Hallelujah. Patuloy po natin ang kinina, ang kagalakang bilang steward at katiwalang Panginoon. Patuloy natin idalangin ang paghahari at pagpisa ng Kanyang Espiritu upang tayo manatiling tapat, may kagalakan sa paglilingkod, may tunay na pagsunod hanggang sa Kanyang muling pagbabulik. Purihin po ang Panginoon. Muli po natin minsan pang-awitan at palakpakan natin Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanan, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, din kita bibiguin. Nagtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, din kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa kita, O Diyos, di kita libigo. magtatapat sa iyo, Magtatapat sa iyo, maglilingkod maglilingkod ako,
O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Di kita, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Purihin ka, Panginoon, dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan, so praise God po sa kakatapos lang ating service ngayong araw na ito. And announcement po, we would like to invite everyone po. So kung meron po kayong mga pamangkin, anak, apo, and even yung mga bata na kasama, even yung mga kapitbahay niyo po, you can invite them dito po sa church every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. para po dun sa ating bagong series sa kids, which is may pamagat na Discovering Jesus. So nag-start na po kami ngayon, and we would like to invite everyone na inyong mga anak. You are welcome. Nakasama po namin doon sa loob. So, yun lamang po. Maraming salamat po, and may I invite Pastor Bolte to close us in a prayer. So, additional announcement lang daw po. For all PGL team members, meron po tayong face-to-face meeting dito po sa CTTP Nagcarlan next Saturday. So, we would like to request everyone from the team na tulungan niyo po kami to prepare as we accommodate other team members from other churches sa Central Tagalog District. So, yun lamang po. So, Pastor RJ. Ayan, bago po tayo mag-close sa prayer at saka mag-benediction, we just want to thank the Lord at sa inyong lahat sa prayer po sa isang matagumpay na gampanin kahapon po sa North Tagalog
District. So, nagkikwentuhan nga kami ni Ate Nina nyo. First time talaga namin, first time na pumunta kami sa isang simbahan outside Central Tagalog District. So, halos mga bagong mukha. So, ang dami pala natin kapatid sa Panginoon na totoong mga kapatid sa Panginoon. So, we praise the Lord. Yung isa pong church doon galing sa Aurora Province, Kasiguran. So, napakalayo. Nag-iisa silang simbahan doon sa Aurora from Christ to the Philippines. And sabi ko nga, mapag-pray natin na mag-multiply yung church sa Aurora doon sa kanila. Dahil tuwan-tuwa po kahapon yung pong North Tagalog District dahil kung ako'y kahit saling pusa, parang gusto kong maiyak sa mga testimony kasi halos lahat ng mga nagsalita sinabi nila na bago lang sa amin itong discipleship. Sabi nung isang teacher doon na leader, sabi niya, ang tagal na niyang parang grade 1 lang ulit siya. Tapos nakita niya yung kabuuan ng discipleship. Sabi niya, ngayon masasabi ko, sabi niya, sa lahat ng na-attended na discipleship, ito lang yung nakita niyang pinakamaganda. Sabi ko, wow naman. Sabi ko, parang nagpa-practice pa lang kami, maganda na talaga sa kanila. Pero kasi walang-wala tayo wala tayong guide. Pero dahil meron na, we praise the Lord na sobrang welcoming nila. Ang dami ko pong dalang gulay. Mamaya pamimigay ko sa aking mga in-laws at saka sa aking mga nanay. Nakakatuwa na para silang sabik at parang sabik silang maalagaan, sabik silang, mga pastor na po ito, mga nanay at tatay na ito. So, ako po sabi ko, kahit may pagkakataon na, Lord, may nakikita ba akong, may impact ba ako talaga sa mga tao personally, pero sabi ko, ikaw talaga yung gumagawa at nakaka-amaze. Salamat. Ang gusto ko lang i-challenge po kayo na tayo po kasi magseset ng momentum sa Christ to the Philippines. Tatulong ng iba pang mga pero napakalaki po ang bahagi ng Nagcarlan. At ang challenge ko po sa inyo, tayo yung magpakita ng unang ano talaga ang pagiging disipulo ni Kristo. Dahil kung hindi sila maniniwala sa atin, hindi nila tayo susundin. But praise the Lord. Natutuwa ako dahil grabe po yung ginagawa ng Lord sa national team natin. Salamat po sa Panginoon. And salamat po sa inyong mga panalangin. At alam natin po na kayong lahat ay kabahagi ng paglago. Hindi lamang sa simbahang ito, kundi sa buong mga kapatiran natin sa Christ of the Philippines. Amen po ba? Praise the Lord. Salamat po. Salamat po sa mga magigiting at mabubuting faithful stewards ng ating Panginoong Jesus. So, ito po si Pastor Volter. So, salamat po sa inyo. Salamat din kay Kuya Carlos, kay Kuya Rosel, kay Kuya Sani at sa inyong lahat. So, tayo po tumayo upang tanggapin ang basbas ng Panginoon. Ang pagpapala, kalinga, gabay ng Diyos ay nasa mga lingkod niya na nagtatapat. Lingkod niya na faithful. Lingkod niya na nagpapasakop o yung submitted o yung tunay na nag-fully surrendered sa Kanya at saka sa lahat ng ibig niya para sa ating buhay. Ganon din yung gabay niya sa mga taong tunay na umiibig at intimate ang relasyon sa Kanya. At mula doon lang tayo tunay na magiging tapat at mabuting tagapaglingkod. Humayo tayo, dala ang pag-ibig, pagmamahal at pagkalinga ng Diyos, dala din ang basbas ng banal na Espiritu upang tayo'y lalo tigit pang maging tunay na meaningful na bahagi ng pagkilos ng Diyos sa mga huling panahon. Ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat sa ngalan ng Kanyang banal na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri.
mananatili